Ang reading mo, Scorpio, welcome back to our channel. Naway nasa maputi kayong kalagayan while watching the channel. This sa general reading kayo ng bahalang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, Strength. I feel like andun yung nakikita ko na mas matatag ka na dun sa mga pinagdadaanan mo. Hindi ka na basta-basta susuko or aayaw sa mga pagsubok na dumarating sa buhay mo. Pagkos mas na-challenge ka pa kung ano yung mga dumarating at kaya mo na harapin yun. Kahit ano pa yung ibigay sa'yo. Ang mensahe ng card mo, meron darating na collaboration, team up, or you're building your future, your financial na maging okay, na maging stable. Nakikita ko yung opportunity na papasok sa buhay mo. Some of you, merong text, chat, or email na darating sa'yo. Nakita ko yung pagdarasal mo palagi. Gusto mong mapag-isa, bigyan ng oras yung sarili mo na mag-relax. You want to control your feelings, your thoughts, your emotion, and lead yung sa tingin mo makakabuti para sa'yo. Meron dito na nagpapasaya sa puso mo or unti-unti ka na nagiging okay sa mga dumarating. Meron kang mga desisyon na kailangan mong harapin. Some of you, may tao na nagbibigay sa'yo ng advice or payo na makakatulong para sa'yo. Meron celebration na darating. Some of you, reunion and reconciliation. Very passionate itong tao na to. Gagawin lahat ng makakaya niya to achieve yung kanyang goal. Some of you, ikaw to na gagawin mo yung lahat para maabot mo yung mga pangarap mo. Clarify natin ang Three of Pentacles, Five of Cups, and Seven of Wands. Nakita ko na meron ka pa rin hindi makalimutan sa nakaraan. Gusto mong ayusin yun at gagawin mo lahat ng makakaya mo. Clarify natin ang Four of Swords, Seven of Pentacles, and Eight of Cups. Meron kang hinihintay na bumalik. Some of you, may gusto kang puntahan. Gagawin mo yung makakaya mo to invest or may hinihintay ka dito na maibigay sa'yo dahil ginawa mo lahat ng makakaya mo doon. Clarify natin ang The Sun, King of Pentacles, and Four of Pentacles. Hindi mo makalimutan yung situation sa nakaraan o yung tao. Some of you, gusto mo makapag-ipon, gusto mo makaipon, at gawin lahat ng paraan para maging stable yung financial na ma-reach yung goal mo. Clarify natin ang Three of Cups. And also, may darating dito na magpapasaya sa puso mo. Eight of Cups and Ace of Pentacles. Merong blessing na darating o ibibigay sa'yo. And you want to move on. May gusto ka nang kalimutan. At harapin ko ano yung kailangan na ayusin sa buhay mo. Clarify natin ang Eight of Wands.
Four of Cups and Eight of Pentacles. Sobrang busy mo sa trabaho, sa passion mo. Some of you may offer na darating dito na magbibigay sa'yo ng opportunity para makamit ko ano yung gusto mo. And pagtatrabuhan mo ng sobra-sobra. Clarify natin ang The Emperor. Five of Pentacles and the Magician. You feel sad. Merong nagpalungkot sa puso mo. Pero ginagawa mo pa rin yung paraan para makaalis doon. Kinokontrol mo yung iyong thoughts, your emotion para maiwasan yung kalungkutan at maialis mo yung sarili mo doon. Some of you nabibitin sa panggastos at gagawin mo lahat ng paraan para makuha or makaalis dun sa sitwasyon na yun. Clarify natin ang King of Swords. The Lovers and Four of Cups. Itong tao na to nanghihinayang siya. Pinag-iisipan niyang mabuti. Some of you, andun yung pagmamahal na gusto mong ipakita. And may mga desisyon ka ditong kailangang harapin na ayaw mong pagsisiyan sa huli. Clarify natin ang King of Wands. Eight of Swords and Ace of Wands. May dumarating dito na bago na nagkakaroon ng magandang spark dun sa connection. Pero tinatry niyang umalis dun sa isang sitwasyon na nasa trap siya na situation. Gagawin niya lahat ng makakaya niya to get out of that kind of situation. Alamin natin kung ano mensahe ng iyong gabay. Notice the sign. Yes, the signs you have been receiving are heaven sent. We drop feathers, coins, and other signs upon your path to remind you that you are loved and you never alone. Ang mensahe ng iyong gabay na minsan nararamdaman mong nag-iisa ka na lang sa mundo. Feeling mo walang nagmamahal sa'yo, walang halaga yung sarili mo. Isipin mo lang palagi na andyan yung Diyos nagmamahal sa'yo. Kung nararamdaman mong nag-iisa ka lang sa buhay or feeling mo wala nang halaga yung buhay mo, wala nang nagmamahal sa'yo, hindi ka nag-iisa. Nandyan palagi ang gabay mo, ang Diyos, para tulungan ka, para gabayan ka. Though hindi mo man sila nakikita, nararamdaman, pero kumukonek palagi ang Diyos sa iyong isipan. Binibigyan ka ng magandang idea, desisyon na makakatulong sa buhay mo. Hindi mo man yun napapansin, pero kung iisipin mo, malaki natutulong nun sa mga ginagawa mo, sa mga pangarap mo. Pag sumikapan mo lang palagi para maabot mo yung mga pangarap mo. Minsan, yung gabay mo nagbibigay ng mga sign like yung makikita mong coins, feathers sa daan. Hindi natin pinapansin na akala mo walang halaga yon, pero pinaparamdam sa'yo na andyan lang palagi ang gabay mo. Binibigyan ka niya ng idea na ito ako, gumagabay sa'yo. Basta gawin mo lang palagi yung makakaya mo sa mga pagsubok na dumarating sa'yo. Isipin mo kung ano yung mga pangarap mo at abutin mo yun. Huwag kang matakot at i-attract mo kung ano yung mga gusto mong dumating sa buhay mo. Pag sumikapan mo lang palagi para maibigay at makuha mo yung mga minimitin mo sa buhay. Nandyan palagi ang Diyos para tulungan ka sa mga ginagawa mo, sa desisyon mo. Magdasal ka lang palagi kapag kailangan mo sila at tutulungan ka ng Diyos sa kung ano man yung pinagdadaanan mo. At itong yung reading, Scorpio. Naka-resonate ka, comment down below. Thank you for watching.